second take ko na hindi ko po nakuha yung sa writing po. Mababa po, di ba, yung nakuha ko. Then sabi ko po, take ulit po ako next week. Then po yung finukosan ko po yung writing. Parang 2 days, 3 days lang po. Finokus ko lang po yung binigay niyo pong content sa writing. Nag-take ka na before ng exam, di ba? Yes po, I took the test year 2021. Yung di naman po siya bagsak pero hindi lang po siya yung desired score na gusto ko. I think yung nakuha ko lang po ay 56. Then dito na po ako sa Australia. Yun parang need talaga po after bachelor's mag-increase pa po ng mas mataas na points. Yes po. Talking about your scorecard, Miss Isabel. Na-surprise ako kasi nagulat ako sa speaking mo. I mean, di ko din po na-gets kasi hindi naman po perfect yung 3 ko pong sections. Actually po, pag tinignan natin yung website ni Pearson, wala talagang silang explicit na sinabi about overall score. Kasi dati before August 7, di ba nag-take ka na before, mako-compute natin siya, yung average, yun yung total, yun yung magiging overall score mo. Pero ngayon po kasi, Miss, di ba po yung listening, ginawa nilang 69 ang superior score. Tapos yung writing, ginawa nilang 85. Okay? Tapos yung speaking is 90. While yung reading, 74. Ito yung nakikita ko lang din na mga explanations din ng ibang website and also yung mga insiders from the PTE. Sinasabi nila dun sa discussion is that yung 83 mo sa writing and yung 74 mo sa reading. Actually, Miss, yung 74 mo sa reading, superior score na yun eh. Yes, kasi ang superior score ni reading is 70. Mas mahirap na po kasi yung reading ngayon. So actually po, Miss, yung na-encounter yung reading module nito lang, sobrang limiting yung time. So ayun, Miss, dahil superior score ka na sa reading, tapos nahatak pa nung speaking and listening mo, tapos mataas din naman yung writing mo. For them, they are already considering it as nasa band 8 na level. Almost pa band 9 na nga. Kaya po, yung overall score mo is 90. Even though this is your second take, ang dami naging changes sa PTE, pero na-push mo pa din. Any, Miss Isabel, na gusto nyong i-share during your exam? I would say na very lang po yung time nila. Very limited lang po. Kailangan po mag-practice para ma-expose ka po and para ma-manage mo po yung time mo, each sections po pag nagsasagot ka. Overall po yung experience ko sa exam, nerve-wracking siya at first, but need mo po talaga kumalma after and before the exam. Nag-expect ka po ba na makaka-90 ka sa speaking? A little bit kasi po yung second take ko po 90 din po ko sa speaking. Parang like sa sinabi mo po, describe image, dun ko po talaga pinush yung self ko na hindi po mag-stutter, give much information, pero dun po ako nahirapan sa summarize group discussion. Kailangan po yung the way you speak, then yung hihinga ka ulit, parang mahirap po, pero okay naman po. Anything notable na gusto mong i-share din, Miss, sa speaking so that the students would know? First, I would say practice is really the key po. And then understanding the criteria po, like kung ano po yung mga points na makaka-contribute po muna para dun ka po mag-focus and everything. Can you share gaano ka katagal nagre-review every day? Every day po ako nagre-review, parang 1 to 2 hours. 1 to 2 hours. Yes, especially po yung sa listening, yung write from diction po ata yun. Yes. Writing diction. Yun po kasi mahirap din po para sa akin yun. Yung mag-multitask po din. Kasi yung ginagawa ko po before, especially po sa camera spoken text po, ginagawa ko po is nakikinig ako, nagtatype ako. Meron po palang strategy which is tunuro po ng English Charlie na pakinggan mo muna, then sulat, then type ka. Then pakinggan ulit, then type ka. Yung ginagawa ko po, type ako ng type, hindi ko po naiintindihan. Pero yun po, may strategy po talaga din. Especially po when you're guided by people who genuinely wants to help you po. How about po, Miss, yung writing? Anything na gusto mong i-advise and i-share na experience mo din? Nahirapan po ako sa grammar. Sa spelling po, parang ang ginawa ko po is sa actual exam. So, I think 20 minutes po yung writing essay po ba? Pagpatak po ng 6 to 5 minutes, nagpa-finalize na po ako. Nag-check na po ako ng grammar. Parang inaayos ko na po yung content ko po. Pero yun po, so far po sa
writing essay po, practice din po. Especially the grammar as well. Parang malaki po yung percentage din po ng grammar and spelling. Pag may namali ka lang po, parang grabe po yung... Totoo po. Do you still remember po, Miss Isabel, yung question and nakailan kang words? Ginawa ko po is 270 to 280. Yung question po sa akin is, familiar po kasi ako and then na-experience ko po din kaya relevant sa ano ko po ngayon. Yeah. Yung question is, ito lang po yung context, Miss Charmaine. Yes. Parang, do you agree ba na mahirap yung work and then yung life i-balance? Parang ganun lang po yung question. And then i-justify ko po bakit. Yun lang po. I see. Then yung ginawa ko po yung introduction, advantages and disadvantages, then yung conclusion po talaga. Po talaga yung content. Yep. Yung isasagot mo po talaga, hindi po yung iba po yung ilalagay nyo, parang palayo po yung topic. Palayo, yes. Opo. Dapat related. Then yung ginawa ko po, Miss, sa writing essay, before I start, parang 30 to 20 seconds, parang visualize ko muna po yung ideas na gusto ko ilagay po. So you stick doon sa parang idea and then reason and then yes po, example. Doon po talaga sa binigay nyo pong module. Anything na gusto mong i-share about summarized written text? Kasi we had students saying na ang na-receive daw nila, Miss, is parang may mga bullet points. Ikaw po, ano pong na-experience mo? Ang na-experience ko po, Miss Charmaine, yung may mga M-dash. Oh, yeah. Yes. So, challenging. Yun po yung first sentence. Yung mga M-dash po siya. So, basically po, nag-hesitate ako before po na parang, ilalagay ko ba yung M-dash or hindi? Pero yun po, parang change ko po, parang inayos ko lang po yung grammar and everything. So far, okay naman po. That's really good. Pero wala po akong na-experience na bullet. Wala naman. I see. And then, after your essay, did you start right away sa reading? Yes po. After the writing essay, di ba po may next pa? Parang diretso na po agad ako. Then po yung Miss Charmaine, yung mga topic po sa akin about sa farming, hindi ko naman po alam yung farming. Yung po nakalimutan ko po yung nagturo sa akin. Sir Randy po, familiarize yung mga words, parang common sense lang po talaga. Ang ginawa ko din po is elimination method po. Kung hindi po siya parang fit po sa sentence. Gano'ng kakatagal nag-spend ng time mo, Miss, sa bawat fill in the blanks drop down, yung pinakauna? Ni-estimate ko lang po mga 2 minutes. 2 minutes po. Tine-check mo lagi yung timer? Opo, chine-check ko po talaga. Very good. Like 24 minutes, titingnan ko dapat 22 tapos na ako. Medyo nakakakaba lang, no? Opo, then yun po yung sabi nyo din po, yung sa mga multiple choice, skimming and scanning lang po. And then, yung ginawa ko po sa multiple choice, kung hindi po ako sure sa dalawang answer, yung isa lang po yung sinasagot ko. Pagdating ng multiple choice, syempre, pasok na sa reorder. Tapos, alam mo sa sarili mo na after ng reorder, may another fill in the blanks. So, paano mo manage yung time mo? So, I think reorder paragraph, pagtingin ko po, as far as I remember, 14 minutes or 12 minutes na lang po yun. Sabi ko, oh my gosh, 12 minutes na lang. Thankfully, yung nabigay sa akin sa reorder paragraph, understandable po talaga siya yung... Good. Para po, ganun po yung example po talaga na binigay sa lecture nyo po dun sa reading. Hindi ka naman naubusan ng time sa multiple choice, single answer. Kasi di ba yun yung dulo? Hindi po. Last na lang po is 1 minute na lang po dun sa last question. Sakto na lang. Sakto lang. Oo, sakto lang. Kaya, time management po talaga sa reading. After mo po pala mag-reading, edi going na tayo dun sa listening, no? So, ang first question was summarize spoken text. Na-remember mo pa, Miss, yung question or hindi na? Thankfully po din, yung topic po sa summarize spoken text ko po is related po sa course ko about po science. Parang ganun po. Kaya then po, madali lang po sa akin. Na-remember mo pala, Miss Isabel, ilang words yung naisulat mo sa summarize spoken text? 70 po. 70 talagang maximize mo, Miss. Kaya pala ang taas ng listening mo, 85 eh. Yung summary spoken text po, nag-prepare po talaga, like nakinig po talaga ako. Very good. Kamusta naman po yung write from dictation? Okay naman po siya. Did you add extra words? Or no? Parang sa last po na question may inad po ako. Kasi hindi ko na po parang yung utak ko po parang napagod na sa last question. Pero
inadapt ko lang po yung ginawa ko po sa Summary Spoken Text. Then, yung initial method din po, it's very helpful po yung initial method na binigay niyo po sa amin. Yes. Po, yung advice ko lang po sa mga magte-take from my experience, never take the exam like parang nagmamadali po. Never ever do that. Yun po yung nangyari sa second take ko. Ako po yung una natapos. Yung writing essay ko po, hindi ko po pinatapos yung oras. Nagdire-diretso lang po ako. Sa listening po, ang laki po ng time ko po. Pero I just finished it already. Then po sa take ko po, lang po nung Wednesday, itinapos ko po lahat ng times, which is ako po yung last na natapos. Yung mga remaining time po ng mga magte-take in the future, parang i-familiarize, i-summarize po nila yung context and everything po. Check po talaga. Pero tama po yung advice mo, Miss Isabel, na kailangan consume mo as much time as you can. Yes po, totoo po. Any other tips na pwede mong i-share, Miss, as you prepare? Determined ka po talaga na matuto. Yun po naman po kasi, for example, may nag-a-attend po ng class, parang nag-a-attend lang po sila kasi parang gusto nila po makinig pero hindi naman po nila na-adapt. For example po, nag-join po ako sa class mo, parang pong ina-adapt ko po talaga, sinusulat ko po talaga kung ano po yung mga strategies na binibigay niyo po. And especially po, nag-focus po talaga po ako sa mga weakness ko, which is yung reading po talaga. So, Miss Isabel, anything na gusto mong sabihin sa mga teachers since they're going to watch your video? Yes. Sir Randy and Sir Ray, tama po. Thank you so much po. Sobrang, especially din po kay Sir Ray, sobrang nasayahan po ako sa lecture niya. Hindi ko po alam bakit. Pero yung presence niya po, sobra pong na-amiza po. Yes po. The way na mag-lift up po siya ng tao, even though mali yung sagot. Very po siya, like, it's okay to make mistakes. And for Sir Randy din po, especially po sa mga right from dictation, yung mga ginawa niya pong mga advice, inadapt ko po talaga, kaya thank you din po. Congratulations again, Miss Isabel. Nagse-celebrate ang English Charlie for you kasi alam namin na isa ka sa masigasig na student. Congratulations again, Miss Isabel.